lang po yung sa Senate presidency. So sa Monday, we're expecting fireworks? Ano po ang inaasahan natin? Yes, I suppose we should be expecting some fireworks kasi nga, nung nag-privilege speech, si Senator Risa at saka si Senator Erwin, sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution na ipinail ng nauna ni Senator Bamakino. Monday pa lamang nag-file na siya after nung insidente, nung May 13, nag-file na siya ng resolution na humingi siya ng inquiry para ma-imbestigahan yung naganap nung May 13. Na kung saan, yun nga, nagkaroon ng putukan at lahat. So sinundan ito ng dalawang privilege speeches. Ang sa tanda ko, at least 8 members, majority sa minority, nagpahayag na sila ng either mag-interpellate doon sa mga nag-privilege speech or magmamanifest. So doon pa lamang makikita mo na medyo mag-expect tayo ng fireworks sa Lunes. Kasi balik-taktakan yan. Pero doon sa pagbabago ng leadership, sir, may aasahan din po tayo. Mag-rubber shoes na po ba? Ayun ang hindi natin alam. Kasi alam mo naman, basta merong 13, automatic yan eh. A simple resolution signed by at least 13 members should be enough para mag-resign yung sitting Senate President at ibigay niya. Yung formality na lang yung magbobotang sa floor if it comes to that. But normally, hindi na dumarating sa botohan kasi nga, pag meron ng resolution na piniresenta sa Senate President, yung dating minorya, bababa siya at ibibigay na yung Senate Presidency doon sa papasok na Senate President. Apo. Yung doon po, balikan ko lang, Senator, yung sa motion ni Senator Marcoleta, what if lang po just in case na ipilit, ibuksan ulit ni Senator Marcoleta yung discussion at susuga naman po ng kanyang mga kasamahan sa majority. Nakita naman po natin yung demeanor din tsaka yung pagkakapit-bisig nila sa mayorya during these past events. Ano po ang pwedeng maging, paano po yun siguro haharangin o kukontrahin po sa parte naman ng minority? Tulad ng sinabi ko, mayroong proseso dyan. Hindi po pwedeng sa floor, agad-agad, pag may motion, sasabihin na adopted or magbotohan kagad. I-refer pa yun sa Committee on Rules para pag-usapan doon. Yun ang proseso. Ang problema, hindi pa constituted yung aming Committee on Rules. Acting pa nga lang yung majority leaders. Hindi pa yun na-elect. So, hintayin natin kung ano talagang gagawin nilang move on Monday or next week. Sir, bakit si Senator Win ang pinupush po ng inyong block, ng Solid Block 11? Napagkasya namin ito nung nag-focus kami kasi nga mukhang sa tingin namin lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin untenable na yung position ni Tito Sen kasi nga yung practically all members of the new majority block ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Isa na nga yung sinasabing, narinig na namin ito hindi marunong mag-alaga ng mga kapwa senador, etc. So, knowing that, nagkaisa-isa kami na pumili kami sino ba yung pwedeng sabihin na nating pakasungkit. Kasi remember, wala naman kami pagkukunan sa labas Kung 24 o 23 yung aming pagkukunan, doon lang kami kukuha para makabuo ng majority. So si Senator Sherwin and as per our agreement at nagkakaisa kami rito, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral na talaga Kung mapansin nyo, lahat ng committee hearings na kanyang ina-attendan or pinipreside niya even, alam niya yung sinasabi niya prepared siya lagi So sa tingin namin, eminently qualified siya to become the Senate President of the 20th Congress at least. How about you, sir? Kasi kayo ang pro tempore noon ni Tito Sen. Hindi ko na-ambisyon yan, Christian, Victoria. Kasi pag ako naging Senate President, isang araw lang tanggal ako. Opo. Sir, Sen, tanong ko na lang din, kasi last week may mga umugong din na possible. Si former SP Cheese Escudero ay bumalik, pero hindi yun nag-materialize. May we know lang po ano bang nangyari? May ganun bang dynamics? May ganung dynamic. Pero ang bottom line sa amin, ito talagang sabihin na nating pag-installed as of this moment. Dahil nung huling nag-usap kami, nag-focus kaming 11, napagkaisa namin, hindi na negotiable sa amin na iba pa yung papasok. Kung gusto nila sumama, si Senator Sherwin ang gusto naming Senate President. Parang all or nothing na kami kay Senator Sherwin. Kamot May, hindi namin makuha yung majority kung hindi rin lamang si Senator Sherwin. Kasi sinagana namin sa bato yun Lahat kami, nagpahayag na kami ng kanya-kanyang damdamin. Kasi ang aming pananaw, not for anything, ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon
ay ibangon o bawiin yung o ibangon yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, let's face it, talagang nasadlak na kami talaga sa the lowest of the lows, yung sa aming palagay. Sa pananaw namin ito, it can be argued na hindi totoo, pero at least sa aming Opo. labing isa, ganun ang aming nagkakaisang pananaw. At wala kaming ibang hinahangad. Merong pasabi na merong behind the con us, may behind the impeachment. But, those are issues outside of what we have discussed as a group of 11. Opo. Sa amin, non-negotiable na yun. Kailangan isalba namin yung, kasi never, in my memory, tagal ko na dyan sa Senate, wala pa ako naalalang panahon na nasapawan kami ng House of Representatives pagdating sa perception. Dati-dati ang tingin sa amin, kami yung big brother. Yes. Pagkatapos kami yung check and balance. Ngayon, iba mas mataas ang paningin. I'm ready to, I'm prepared to be, to be contradicted. Pero ito yung aking sariling pananaw. Mas mataas yung paningin ng ating mga kababayan sa House of Representatives kaysa sa Senado. And in my more than 20 years sa Senate, ngayon ko lang yan na naramdaman. Opo. At the very least, naramdaman. Opo. Nabanggit niyo po, Senator, na itong mga push na ito, yung support natin kay Senator Gatchalian to be the Senate President ay all to restore, ibalik yung integrity ng Senado. Ano nga po ba ang nangyari sa Senado? Bakit kailangang i-push natin na magkaroon ng possible, na magkaroon ulit ng panibagong leadership para maibalik yung integrity ng institusyon? Unang-una, 2025, the worst national budget in the history of the Philippines. Di ba? Alam nyo rin naman yan Pangalawa, yung flood control project sa kung saan may mga nabanggit, may mga nasangkot na mga kasama namin senador. Pagkatapos meron pang isa o dalawa na naharap, isa yung siguradong naharap na, yung isa posible pang maharap sa ICC, warrant of arrest. Meron pa kaming dalawang kasama na mayroong kaso sa DOJ. Pagkatapos nandagdagan pa ng isa na naharap ngayon sa ombudsman ng kasong plunder at saka indirect bribery. So, saan ka nakakita Opo. in the whole lifetime ng Senado na merong ganitong karaming may hinaharap na kaso? Ngayon lang. Pangatlo, yung away na nangyari, yung political divide, napakalalim napakalawak. Na kung saan, para bang, dati kami, alam mo, minsan nagkakasagutan kami, minsan friendly or minsan mainit na debate sa floor. Pero after all is said and done, nagkakamayan kami. Pagdating sa lounge, nagbibiruan kami. Ngayon, napapansin ko magkakalayo kami ng upuan sa lounge. At least many of us, ganun ang nangyayari. Noong panahon ni Tito Sen, ng Senate President, tatawag siya ng All Senators Caucus. Wala man lang umattend na minority group. At siguro yung pinaka-hype din nung mga pangyayari nung nagkaroon ng barilan sa Senado. So sir, ngayon... Ayun, nakalimutan ko. Victoria, sorry, nandun ka nga pala. Okay Yun lang. talaga yung height. Yung height talaga ng wala nang parang pupuntahan pa, wala nang ibababa pa. Dahil saan ka naman nakakita ng pati yung international news outlet, di ba? Ang daming tumatawag sa amin, kala ko sa akin lang. Tumatawag yung London-based na pagkatapos may tumatawag na Reuters, may tumatawag na kung CNN. Kung ano yung tumatawag, manghihingi sana ng, yung pala, halos lahat kami tinatawagan. You can just imagine, for all the wrong reasons, nandun tayo sa news sa buong mundo. At saka, Sen, may yung demeanor yun, tsaka behavior yung ilan din po ninyong mga kasamahan, di ba, na merong matagal hindi pumasok at kinestyon yung pag-question sa kanya kung bakit siya biglang pumasok, mayroong sensitive na masigawan, mayroong sensitive na hindi makamusta, yung mga ganong maliliit na detalye din, Senator, yun ba ay sa tingin ninyo naka-apekto rin sa kung paano tinitignan ng publiko ngayon yung Senado? Yes, you can say that again, Christian. At kung napansin ninyo, maski yung aming dress code, hindi na nasusunod Merong naka-jacket, merong naka-short sleeves. Dati-dati, maski unwritten yan, at least man lang, magbarong Tagalog ka o kaya mag-suit ka na may tie. Ganyan Pero ngayon, makita nyo, minsan may pumapasok. Hindi na maayos yung dress code, Tapos, basta maraming nakita kong transition. Maybe it's the sign of the times. Maybe, I don't know. Pero ang nakakitaan ko nung pumasok ako dyan noong 2001, hindi ganyan Inabot ko dyan sina Senator Blas Ople, Aquino Pimentel, Joker Arroyo. Yun yung mga elders na
Senator Eda Angara. Yan yung mga dadatan namin noon na talagang sa tingin namin, itutularan namin pagdating sa demeanor, pagdating sa statesmanship, etc. Very Pero dignified. ngayon talagang overtime, nagbago. Sana nagbago, nag-improve pero nagbago, nag-deteriorate eh. At ngayon, Sen, yung isa niyo pong colleague, Senator De La Rosa, tinuturing ng fugitive. Meron po ba kayong mensahe or payo sa kanya na sumuko na lamang po sa otoridad? Sa akin, ang mensahe ko, hindi lamang sa kanya, kundi pati kay General Tates at saka kay Director Matibag. Kay Senator De La Rosa, galingan niya yung pagtatago. Kay General Tates, kay Director, galingan niya yung paghahanap. Kasi alam mo, hindi ko sinasabing karapatan ni Senator De La Rosa na magtago. Pero choice niya yun eh. Kasi kung sino man yung madaling sabihin na sumurrender ka na. Pero pag ikaw nasa ganong situation, alam ko nasa isip niya ngayon eh. Naghihintay yan ng June 30, 2028. Kung sakaling mananalo at mauupo si Vice President Sara bilang presidente, hindi siya taturn over sa diheg eh.